Sa isla ng San Paloma, ang dagat ang buhay ng mga tao. Sa dagat sila kumukuha ng pagkain, kabuhayan, pangarap, at minsan maging dahilan ng kanilang pagkawasak. Sa bawat alon na humahampas sa pampang, may kasamang kwento. Kwento ng tagumpay, gutom, sakripisyo, at mga lihim na pilit ibinabaon sa ilalim ng tubig. Isa sa mga mamingisdang kilala sa isla ay si Dario Malapad. Hindi siya kilala dahil sa dami ng kanyang huli. Hindi rin siya kilala dahil sa yaman. Kilala siya dahil sa kanyang katahimikan. Tuwing madaling araw, bago pa magliwanag ang langit, makikita na siyang naglalakad sa dalampasigan, pasan ang lumang lambat, bitbit ang timba, at nakasombrerong kupas na sa alat at araw. Hindi siya palakwento, hindi siya mahilig makipagbiruan sa pantalan. Kapag may bumati, bahagya lamang siyang ngingiti. Kapag may nang asar, tahimik lang siyang titingin sa dagat. Dario, biro minsan ng isang mangingisda. Baka pati isda inaantok sa sobrang tahimik mo. Nagtawanan ng ilan. Si Dario ay ngumiti lang ng maliit. Baka nga, mahinang sagot niya. Ngulit ang totoo, hindi katahimikan ang dahilan kung bakit tila mabigat ang aura ni Dario. May kasalanan siyang matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Isang kasalanang hindi niya maikwento kahit kanino. Isang bahid na kahit ilang beses niyang hugasan ng alat ng dagat, hindi pa rin nawawala. Noong siya ay 19 na taong gulang, iba pa si Dario. Mas mabilis siyang ngumiti noon, mas malakas siyang mangarap. Gusto niyang yumaman, gusto niyang magkaroon ng sariling bangka, malaking bahay, at buhay na hindi laging kulang. Matalik niyang kaibigan noon si Brando, isang lalaking mapalabiro, matapang, at laging may sinasabing plano para yumaman silang dalawa. Dario, dalisag sasabihin ni Brando noon, hindi tayo yayaman sa lambat lang, kailangan marunong tayong kumapit sa taong may pera. Ang taong tinutukoy niya ay si Don Leandro Salvacion. Si Don Leandro ang pinakamayamang negosyante sa San Paloma. May-ari siya ng cold storage, malalaking bangka, palaisdaan, tindahan ng gasolina, at halos lahat ng pautang sa pantalan. Kapag may nasiraan ng bangka, sa kanya uutang. Kapag walang pambili ng gasolina, sa kanya lalapit. Kapag may huling kailangang ibenta, siya ang magdidikta ng presyo. Sa harap ng bayan, mabait si Don Leandro. Tuwing pista, nagbibigay siya ng donasyon. Tuwing may programa, nakaupo siya sa unahan. Sa mga tarpaulin, nakangiti siya habang may nakasulat sa ilalim ng kanyang pangalan, kaagapay ng mangingisda. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may ibang mukha ang negosyante. Isang gabi, tinawag sina ni Dario at Brando sa likod ng kanyang bodega. May dala siyang makapal na sobre ng pera. Gusto niyo bang habang buhay kayong mahirap? Tanong ni Don Leandro. May paraan para dumami ang huli. Mabilis, madali, malaki ang bayad. Natahimik si Dario. Ngunit si Brando agad na nabulag sa sobre. Ano pong gagawin? Tanong ni Brando. Ngumiti si Don Leandro. Hindi na kayo maghihintay kung lalapit ang isda sa lambat. Kayo mismo ang magpapalutang sa kanila. Hindi agad naintindihan ni Dario. Ngulit nang ilabas na ng isa sa mga tauhan ni Don Leandro ang nakatagong kahon at nakita niya ang laman nito, nanlamig ang kanyang katawan. Dinamita. Sir, mahinang sabi ni Dario, delikado po yan. Delikado ang manatiling mahirap. Mas delikado ang gutom kesa sa ingay ng pagsabog. Napatingin si Dario kay Brando. Akala niya pipigilan siya nito. Ngulit ang nakita niya sa mga mata ng kaibigan ay hindi takot, kundi pananabik. Isang beses lang, bulong ni Brando. Subukan lang natin. Pagkatapos, titigil tayo. Isang beses lang. Yon ang unang kasinungalingang pinaniwalaan ni Dario.
Sumama siya. Noong gabing iyon, nakita niya ang dagat na yunigim sa lakas ng pagsabog. Narinig niya ang dagundom na bumiyak sa katahimikan ng laot. Nakita niya kung paanong lumutang ang isda, hindi dahil nahuli sa lambat, kundi dahil pinasabog ang mismong tahanan nila. Nakita niya ang mga piraso ng koral na sumama sa alon, parang buto ng isang nilalang na nadurog sa ilalim ng tubig. Nang una niyang hawakan ang perang ibinigay ni Don Leandro, nanginginig ang kanyang kamay, ngunit halip na umalis agad, bumalik pa siya. Hindi lang isang beses sumama. Ilang gabi pa siyang sumama. Sa bawat pagsabog, mas dumarami ang huli. Sa bawat huli, mas lumalaki ang bayad. Sa bawat bayad, mas tumatahimik ang konsensya niyang pilit niyang linulunod sa pangarap na yumaman. Sinabi niya sa sarili niya na titigil siya pagkatapos ng ikalawang beses, pagkatapos ng ikatlo, pagkatapos ng ikaapat. Ngulit sa bawat balik niya, mas nagiging madali ang pagsisinungaling sa sarili. Hanggang isang gabi, pagkatapos ng isa pa namang pagsabog, lumutang sa tubig hindi lamang ang mga isda. Kasama sa mga lumutang, ang mga putol na koral, maliliit na nilalang dagat, at isang pawikang sugatan na pilit lumalangoy kahit basag ang paligid nito. Doon parang may pumutok sa loob ni Dario. Hindi yun dinamita. Konsensya yun. Napahawak siya sa gilid ng bangka habang nanginginig ang buong katawan. Sa paligid niya, nagtatawanan ang mga tauhan ni Don Leandro habang hinahakot ang mga isda. Si Brando ay abala sa pagbibilang ng huli. Si Don Leandro naman ay nakangiti, tila walang nakikitang mali. Ngulit si Dario nakatingin lamang sa tubig. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang bahurang na dati ay makulay na unti-unting namumuti at nadudurog. Para itong sugat na walang boses, para itong tahanang winasak ng mga taong hindi marunong makontento. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hawak niya ang perang ibinigay sa kanya. Ngunit hindi na niya ito kayang tingnan. Kinabukasan, dinala niya ang pera sa dalampasigan at ibinaon sa buhangin. Hindi dahil wala itong halaga, kundi dahil sa tingin niya, bawat barya ay may amoy ng patay na dagat. Mula noon, hindi na siya bumalik sa grupo ni Don Leandro. Si Brando, bumalik. Lumipas ang mga taon. Si Brando ay naging kanang kamay ni Don Leandro. Siya na ang tagapanakot, tagasingil at tagapagpatupad ng maruruming utos. Si Dario naman ay nanatiling mahirap ngunit legal ang pangingisda. Hindi siya yumaman ngunit hindi na rin siya muling gumamit ng dinamita. Gayunman, hindi sapat ang pagtigil para tuluyang gumaan ang puso. Tuwing pumapalaot siya at dumaraan malapit sa bahurang minsan niyang pinasabog, bumubulong siya. Patawad. Walang sumasagot. Alon lang. Hangin lang. Ngunit may mga gabing pakiramdam niya, naririnig siya ng dagat. Isang hapon, habang nagtatagpi siya ng lambat sa pantalan, dumating si Brando. Suot nito ang mamahaling relo at bagong tsinelas. Sa likod niya ay dalawang tauhan ni Don Leandro. Dario, nakangising bati ni Brando. Hanggang ngayon, tagpi-tagpi pa rin ang lambat mo? Hindi sumagot si Dario. Kumusta ang malinis mong konsensya? Nakakabili ba iyan ng gasolina? Dahan-dahang ibinaba ni Dario ang karayom. Mas mabuti minsan ng konti ang huli, sabi niya, kaysa marami nga, patay naman ang dagat. Nawala ang ngiti ni Brando. Lumapit siya at bumulong. Huwag kang masyadong magmalinis, Dario. Hindi lang isang beses kang sumama noon. Ilang gabi ka ring nakinabang. Nanigas si Dario. Totoo iyon. Hindi lang siya minsang nadulas.
Ilang beses siyang bumulik. Ilang beses niyang pinili ang pera kaysa sa dagat. Ilang beses niyang pinatahimik ang konsensya sa bawat dagundong ng dinamita. At kahit maraming taon na ang lumipas, hindi niya iyon matatakasan. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa dalampasigan, may narinig siyang kakaibang awit mula sa batuan. Hindi ito awit ng tao, hindi rin ito tunog ng hangin. Malungkot ito, mahina at tila humihingi ng tulong. Tumayo si Dario. At hindi niya alam na ang awit na iyon ang magdadala sa kanya sa lihim na magbabago ang kanyang buhay. Ang bahay ni Don Leandro ay nasa mataas na bahagi ng San Paloma. Mula sa balkonahe nito, tanaw niya ang buong pantalan, ang palengke, ang mga bangka at ang malawak na dagat. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay parang pag-aari niya. Sa araw, malinis at mabango siya. Nakaputing polo, maayos ang buhok at laging may ngiti sa labi. Kapag may bisitang opisyal, siya ang unang sumasalubong. Kapag may nangangailangang pamilya, nagpapadala siya ng bigas pero may pangalan niya sa supot. Kapag may proyekto para sa maningisda, lagi siyang nagpapakuha ng litrato. Ngulit sa gabi, nag-iiba ang mundo ni Don Leandro. May mga bangkang umaalis ng walang ilaw, may mga kahon na nakatago sa likod ng bodega, may mga lalaking nagbubuhat ng mga bagay na hindi dapat makita ng publiko, at may mga mangingisda na pinipilit sumama sa bawal na gawain dahil baon sila sa utang. Si Brando ang tagapagpatupad ng lahat. Hindi na siya ang dating batang nakikipaglaro kay Dario sa dagat. Ngayon, siya ang lalaking kinakatakutan sa pantalan. Kapag lumapit siya sa isang maningisda, alam na ng lahat na may kasamang banta ang kanyang ngiti. Hindi kita pinipilit. Minsan niyang sinabi sa isang maningisdang ayaw sumama sa ilegal na operasyon. Pero isipin mo ang utang mo. Isipin mo kung sino ang bibili ng huli mo kapag tinalikuran mo kami. Ganitong paraan, hawak ni Don Leandro ang San Paloma. Hindi lang pera ang hawak niya. Hawak niya ang takot ng mga tao. Ngunit may isang taong hindi niya ganap na mahahawak. Si Dario. Mahina man ang kita ni Dario, may ilan pa ring nagtitiwala sa kanya. May mga batang lumalapit upang magpaturo ng tamang pangingisda. May matatandang naniniwala kapag sinabi niyang delikado ang panahon. At may isang guro na si Mara Salcedo na madalas kumonsulta sa kanya tungkol sa totoong kalagayan ng dagat. Si Mara ay guro sa paaralan ng isla. Hindi siya mayaman, ngunit matapang siya. Mahilig siyang magsagawa ng programa tungkol sa pangangalaga ng bahura. Hindi niya kinakatakutan si Don Leandro, kaya matagal na siyang minamata ng mga tauhan nito. Isang gabi, habang nasa balkonahe si Don Leandro at umiinom ng mamahaling alak, dumating si Brando. "Naririnig ako," sabi ni Don Leandro, "may ilang mangingisdang gustong gumawa ng sariling grupo. Ayaw na raw nilang ibenta sa akin ang huli nila." "Sino ang nagpapalakas ng loob?" tanong ni Brando. Hindi pa malinaw, pero madalas daw silang lumalapit kay Dario. Napatawa si Brando. "Dario? Iyong halos walang huli?" Hindi tumawa si Don Leandro. "Huwag mong maliitin ang taong may kasalanang gustong bumawi," sabi niya. Kapag nagsalita ang ganoong tao, pinapakinggan. Dahil alam niyang marumi ang mundo. Nanahimik si Brando. "Kung problema siya," sabi nito, "sirain natin." "Hindi basta sirain," malamig na sagot ni Don Leandro. "Gamitin natin ang sarili niyang nakaraan laban sa kanya." Mula noon, nagsimulang kumalat ang bulong-bulong. May gumagamit daw muli ng dinamita sa laot.
May lumang bangka raw na pumupunta sa bawal na bahagi ng dagat. May mangingisdang tahimik daw dahil may itinatago. Walang pangalan ng una, ngunit alam ng lahat kung kanino itinuturo ang bulong-bulong. Si Dario. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Kapag bumadaan siya sa palengke, may bumubulong. Kapag nagbebenta siya ng isda, may nagdududa. Kapag pumapalaot siya ng mag-isa, may sumusunod ng tingin. Isang gabi, habang nagtatagpi siya ng lambat sa tabing dagat, lumapit si Mara. "Dario," sabi nito, "naririnig mo ba ang mga sinasabi nila?" "Oo." "Hindi ka ba magsasalita?" Matagal siyang hindi sumagot. Nakatingin lang siya sa dagat. "May mga bagay na kapag binuksan mo," sabi niya, "hindi mo na muling maisasara." Umupo si Mara sa buhangin. "Mas mahirap kapag ibang tao ang bubukas niyan para sa'yo, lalo na kung kasinungalingan ang ilalagay nila sa loob." Napapikit si Dario. "Mara," mahinang sabi niya, "paano kung may totoo sa sinasabi nila?" Hindi siya agad sumagot. "Gumagawa ka pa ba ng bawal?" tanong niya. "Hindi. Matagal na akong tumigil. Pero dati." Hindi sumagot si Dario. Ngulit ang katahimikan niya ay sapat na. Hindi siya hinusgahan ni Mara. Sa halip, tumingin nito sa tubig. Darating ang araw na kailangan mong sabihin ang totoo. Hindi para sirain ang sarili mo, kundi para hindi na magamit ng iba ang kasalanan mo laban sa'yo. Bago pa makasagot si Dario, muling umalingaw-ngaw ang awit mula sa batuan. Mas malinaw ngayon, mas malungkot. Tumayo si Dario. "Narinig mo ba yun?" tanong niya. Kumunot ang noo ni Mara. "Ang alin?" Hindi na sumagot si Dario dahil alam niyang ang tinig ay hindi para kay Mara. Para iyon sa kanya. Hating gabi na nang sundan ni Dario ang awit. Bitbit niya ang maliit na lampara, isang lubid at kutsilyong pangputol ng lambat. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang dalhin ang mga iyon, ngunit may malakas na kutob sa dibdib niya na may nilalang na nangangailangan ng tulong. Ang batuan sa hilagang bahagi ng isla ay bihirang puntahan. Madulas ang mga bato roon at malalakas ang alon. Sinasabi ng matatanda na kapag kabilugan ng buwan, may mga nilalang na umaahon doon mula sa ilalim ng dagat. Habang papalapit si Dario, lumalakas ang awit. Hindi ito mapang-akit, hindi ito masaya. Para itong tinig ng isang sugatang pilit na humihingi ng tulong. "May tao ba riyan?" sigaw ni Dario. Walang sumagot. Itinaas niya ang lampara. Sa bigitan ng dalawang malaking bato, may nakita siyang kumikislap. Nang una, akala niya malaking isda. Ngulit nang lumapit siya, napahinto siya. Isang babae ang nakahandusay sa mababaw na tubig. Mahaba ang buhok nito, kulay itim na may bahid asul sa liwanag ng buwan. Maputla ang balat nito, ngulit kumikislap parang liwanag sa ilalim ng dagat. Mula baywang pababa, wala itong mga paa. Sa halip, may buntot itong nabulubulot ng kaliskis na kumikinang parang pinagsamang perlas at pilita. Sirena. Ngunit hindi kagandahan ang unang napansin ni Dario. Sugat. Nakapulupulap sa katawan ng sirena ang kalawangin at matalim na lambat. May ilang kawawad na bumaon sa kanyang kaliskis. May bahid na maitim na likido sa tubig sa paligid niya. Halos hindi na siya makatatag galaw. Nang makita niya si Dario, nanigas ang kanyang mukha. "Lumayo ka," mahinang ngunit matigas nitong sinabi. "Kung isa ka sa mga taong yon, tapusin mo na lamang." Napaatras si Dario. "Hindi ako narito para saktan ka. Lahat ng tao yan ang sinasabi bago nila kunin ang hindi kanila." Tinamaan si Dario sa sinabi nito dahil may panahon sa buhay niya na naging ganoon siya. Lumuhod siya sa bato at ipinakitang kanyang mga kamay. "Narinig ko ang awit mo.
sabi niya. Akala ko may nalulunod. Mapait na ngumiti ang sirena. Matagal nang nalulunod ang dagat. Ngayon mo bang narinig? Hindi nakasagot si Dario. Lumapit siya ng kaunti at sinuri ang lambat. Nakita niya ang marka sa isang bakal na nakakabit dito, ang tatak ng kumpanya ni Don Leandro. Nanlamig ang kanyang batok. Tauhan ito ni Don Leandro. Kilala mo siya? Sabi ng sirena. Oo. Kasama ka ba niya? Doon muling bumigat ang dibdib ni Dario. Maaari siyang magsinungaling, ngunit sa harap ng nilalang na tila kayang makita ang laman ng kanyang konsensya, parang walang silbiyang pagtatago. Noon, amin niya. Ilang beses. Noon yun, pero tumigil ako. Tumigil ka dahil nahuli ka? Hindi. Dahil natakot ka? Oo, sagot ni Dario. Natakot ako sa ginawa ko. Natakot ako sa sarili ko. Matagal siyang tinitigan ng sirena. Pagkatapos, dahan-dahan nitong sinabi. Marumi ang alaala mo, ngunit hindi patay ang pagsisisi. Halos mapayuko si Dario. Mas masakit iyon kaysa mura, dahil totoo. Aalisin ko ang lambat, sabi niya. Pero baka masaktan ka. Mas masakit ang manatili rito. Maingat niyang kinuha ang kutsilyo at nagsimulang putulin ng mga kawad. Hindi niya hinila ng marahas. Sa bawat galaw, tinitingnan niya kung nasasaktan ng sirena. May mga pagkakataong napapapikit ito sa kirot, ngunit hindi ito sumigaw. Bakit ka narito? Tanong ni Dario. Sinundan ko ang bakas ng mga pagsabog. May bahura sa ilalim na namamatay. May mga isdang nawalan ng tahanan. May mga pawikang hindi na makabalik. Hinanap ko ang pinagmumulan. Nahuli sila na ako. Tauhan ni Don Leandro? Tauhan ng lalaking nakangiti sa lupa habang pinapatay ang ilalim ng dagat. Hindi na kailangang sabihin ang pangalan. Nang maputol ang huling kawad, bumagsak ang lambat sa bato. Nanginginig ang kamay ni Dario. May hiwa ang kanyang daliri, ngunit hindi niya iyon pinansin. Tinulungan niyang makabalik ang sirena sa mas malalim na tubig. Nang dumampi ang alon sa buntot nito, tila umilaw ang paligid. Ano ang pangalan mo? Tanong ng sirena. Dario. Ako si Maricela, tagabantay ng bahura sa ilalim ng San Paloma. Napayuko si Dario. Patawad, bulong niya. Para saan? Sa ginawa ko noon, sa mga gabing bumalik ako, sa mga pagsabog na hindi ko pinigilan, sa pananahimik ko. Tahimik si Maricela. Pagkatapos ay sinabi, ang dagat ay hindi bingi, Dario. Naririnig nito bawat paghingi ng kapatawaran, ngunit ang kapatawaran ay hindi ibinibigay sa salita lamang. Kailangang makita sa gawa. Tumango si Dario, halos hindi makahinga sa bigat ng sinabi. Babalik ako, sabi ni Maricela. Hindi upang gampanan ka, kundi upang subukin kung handa ka ng itama ang mga maling matagal mong tinaksan. Pagkatapos, lumubog siya sa tubig. Naiwan si Dario sa batuhan, basang-basa at nanginginig. Pinulot niya ang kalawangin na lambat na ginamit panghuli sa sirena. Habang naglalakad siya pauwi, tumigil ang awit. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi nagalit ang tunog ng dagat. Parang naghihintay ito. 3 gabi ang lumipas bago muling nagpakita si Maricela. Sa loob ng 3 araw, halos hindi makatulog si Dario. Tuwing pipikit siya, nakikita niyang sugatang sirena, ang kalawangin na lambat at ang mga batong nababasag sa ilalim ng dagat dahil sa mga pagsabog. Sa bawat hampas ng alon, parang may tanong ang dagat. Hanggang kailan ka tatahimik? Noong ika-4 na gabi, kabilugan ng buwan, pumalaot si Dario ng mag-isa. Hindi siya nangisda. Hindi siya nagdala ng maraming gamit. Tanging bangka, lampara,
at dibdib na puno ng kaba ang kasama niya. Sa gitna ng tahimik na tubig, may bilog na liwanag na lumitaw. Mula roon, umahon si Maricela. Mas maayos na ang anyo niya kaysa nung una silang magkita, ngunit may bakas pa rin ng sugat sa ilang bahagi ng kanyang kaliskis. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang nakatiklop na lambat. Hindi iyon karaniwang lambat. Ang hibla nito ay parang sinulid na pilak, ngunit malambot na parang halamang dagat. Sa bawat buhol ay may maliit na kabibi. Kapag tinamaan ng buwan, kumikislap ito sa kulay asul, luntian at ginto. Ito ang lambat ng lalim, sabi ni Maricela. Noon, ginagamit ito ng mga tagapangalaga ng dagat upang kunin mula sa kailaliman ang mga bagay na dapat lumitaw, kayamanan, alaala at katotohanan. Hindi agad ito kinuha ni Dario. Bakit sa akin? Dahil may utang ka sa dagat. Napayuko siya. Hindi ito gantimpala, dagdag ni Maricela. Ito ay pananagutan. Kapag inihagis mo ito, hindi nito huhulihin ang gusto mo. Huhulihin nito ang kailangan mong makita. Paano kung hindi ko kayanin? Matagal mo nang kinakaya ang bigat ng pagtatago. Subukan mo namang kayanin ang bigat ng totoo. Inabot ni Dario ang lambat. Nang dumikit ito sa kanyang palad, nakaramdam siya ng lamig na umakyat sa dibdib. Hindi masakit, ngunit mabigat. Para siyang hinawakan ng dagat at tinanong kung handa na ba siyang maging tapat. May babala, sabi ni Maricela. Hindi susunod ang lambat sa sakim. Hindi ito magpapayaman sa taong walang puso. Kapag ginamit mo ito para malakit, magtago o maghari sa iba, sarili mong lihim ang una nitong lalantarad. Hindi ako naghahanap ng yaman, sabi ni Dario. Tiningnan siya ni Maricela. Lahat ng tao, iyan ang sinasabi bago sila subukin ng ginto. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, pumunta si Dario sa bahaging matagal na niyang iniiwasan. Ang lugar kung saan nasira ang bahura noong kabataan niya. Tahimik ang tubig, ngunit hindi payapa. Para itong sugat na tinubuan ng balat pero masakit pa rin kapag hinawakan. Tumayo siya sa bangka, hinawakan ang lambat ng lalim at pumikit. Kung parusa ito, bulong niya, tatanggapin ko. Inihagis niya ang lambat. Lumubog ito ng tahimik, walang kidlat, walang malakas na alon. Ngunit nang hilahin niya pabalik, halos mabitawan niya ang lubid sa bigat. Pinilit niyang iahon, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Nang lumitaw ang laman ng lambat, napahinto siya. Hindi isda ang nahuli. May mga perlas na kumikislap na parang luha ng buwan. May lumang gintong barya. May piraso ng antigong alahas. May maliit na kahon na nababalutan ng lumot. Ngulit kasama rin noon ang basag na bote, patay na korales, piraso ng kalawanging na bakal at tarpal na may marka ng kumpanya ni Don Leandro. Ibinuksan niya ang maliit na kahon. Sa loob ay may lumang talaan, hindi nabasa kahit ilang taon na sa dagat. Nakasulat doon ang ilang pangalan ng bangka, petsa, bayad at lugar na pinuntahan ng mga tauhan ni Don Leandro. Nanginig ang kamay ni Dario. Ang lambat ay hindi lamang naglabas ng kayamanan. Naglabas ito ng lihim. Umuwi siya na hindi alam kung matutuwa o matatakot. Itinago niya ang mga perlas at ginto sa isang baol, ngunit mas maingat niyang itinago ang mga dokumento. Nang gabing iyon, pinuntahan siya ni Mara. Napansin na agad nito ang kakaiba sa kanya. Dario, anong nangyari? Matagal siyang nag-alinlangan, ngulit sa wakas, ipinakita niya ang ilan sa mga bagay mula sa baul. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Saan mo nakuha ang mga ito? Sa dagat. Dario,
Alam kong parang baliw pakinggan, pero may nahanap akong hindi ko kayang ipaliwanag at may ebidensya kontra kay Don Leandro. Hinawak ni Mara isang lumang pahina. Kung totoo ito, delikado ka. Matagal na akong delikado. Ngayon lang ako may hawak na pwedeng magsalita. Ngunit habang nakatitig siya sa mga perlas, may isa pang boses sa loob niya na bumubulong. Pera, bagong bangka, bagong buhay, pagkakataong hindi na muling pagtawanan. Naalala niya ang babala ni Maricela. Lahat ng tao nagsasabing hindi sila naghahanap ng yaman bago sila subukin ng ginto. At alam ni Dario, nagsisimula pa lamang ang pagsusulit. Hindi agad ipinagbili ni Dario ang mga perlas. Ilang gabi niya itong tinitigan sa loob ng baul. Kapag tinatamaan ng lampara, kumikislap ang mga iyon na parang maliliit na buwan. Ang mga gintong barya naman ay mabibigat sa palad. Tila bawat isa ay may kwentong galing sa lumubog na barko o panahong nilamon ng dagat. Sanay si Dario sa hirap. Sanay siyang magbilang ng barya bago bumili ng gasolina. Sanay siyang magtipid sa pagkain upang may pambili ng yelo. Kaya nang makita niya ang yaman sa harap niya, hindi saya ang una niyang naramdaman. Takot. Dahil alam niyang maraming tao ang nasisira hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa unang tikim ng kayamanan. Sa tulong ni Mara, pumunta siya sa siyudad upang ipasuri ang ilang perlas. Hindi niya dinala lahat. Hindi rin niya sinabi kung saan galing. Ang alherong nakausap nila ay matanda at sanay tumingin ng mamahaling bato at perlas. Nang makita nito ang dala ni Dario, natigilan nito. Napakataas ng kalidad, sabi ng alahero. Saan mo nakuha ito? Pamana, maikling sagot ni Dario. Tiningnan siya ng alahero na parang hindi naniniwala, ngunit hindi na nagtanong. Nang ibigay nito ang halaga, halos hindi makahinga si Dario. Sapat iyon upang baguhin ang buhay niya. Hindi pa siya pinakamayaman, ngunit sa unang pagkakataon, meron siyang puhunan. Totoong puhunan, hindi utang, hindi lagay, hindi bayad sa kasalanan. Pagbalik niya sa San Paloma, hindi siya bumili ng mag-aarang damit. Hindi rin siya nagpakain upang magyabang. Una niyang ginawa ay bayaran ang mga lumang utang sa maliliit na tindahan na matagal nang nagpapautang sa kanya kahit alam nilang hirap siyang magbayad. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang bangka. Pinalitan niya ang sirang kahoy, pininturahan niya ng maayos. Bumili siya ng mas matibay na lambat para sa legal na paningisda. Bagong ilaw, life vest at maayos na makina. Nang makita ng mga tao ang pagbabago, nagsimula agad ang usap-usapan. Paano nakaayos ng bangka si Dario? May nakita raw sa dagat. Baka may ginagawa na namang bawal. Baka totoo ang sabi ni Don Leandro. Narinig ni Dario ang mga bulungong, ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang kahit anong gawin niya, may magdududa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya magpapasakal sa takot. Nagtayo siya ng maliit na pwesto sa palengke. Hindi malaki, isang malinis na mesa, tamang timbang, yelong maayos at karatulang sulat kamay. Legal na huli. Tapat na timbang. Noong unang araw, kakaunti ang bumili. May mga natakot. May mga nakiramdam muna kung magagalit ba si Don Leandro. Ngunit may ilang matandang suki ni Dario ang lumapit. Magkano ang kilo? Tanong ni Aling Viring. Sinabi ni Dario ang patas na presyo. Napataas ang kilay ng babae. Hindi ka tumatawad ng pandaya? Hindi po. Hindi ka rin nandadaya sa timbang? Hindi po. Ngumiti si Aling Viring. Kung ganoon, sayo na ako bibili. Maliit na simula iyon, ngunit sa San Paloma, ang tiwala ay parang alon. Kapag nagsimula, kumakalat. Makalipas ang ilang linggo, nakilala ang pwesto ni Dario sa palengke. Hindi dahil pinakamura siya, kundi dahil hindi siya mandaraya. Malinis ang isda, maayos ang yelo, tama ang timbang. Kapag kulang ang huli, sinasabi niya,
Kapag hindi sariwa, hindi niya ibinebenta. Gamit ang natitirang pera, umupa siya ng maliit na silid malapit sa pantalan upang gawing imbaka ng yelo. Maliit lang iyon, ngunit para sa mga mangingisdang sanay umasa kay Don Leandro, parang pagbubukas iyon ng pagong pinto. Isang araw, lumapit sa kanya si Mang Ipe. Matandang mangingisdang matagal nang nilulugi sa presyo ng cold storage ni Don Leandro. "Dario," sabi nito, "pwede bang makiimbak ng huli? Babayaran ko kahit magkano." "Hindi kahit magkano," sabi ni Dario. "Tamang halaga lang." Natigilan ng matanda. "Hindi mo ba ako sisingilin ng malaki?" "Bakit ko gagawin iyon?" Napayuko ang matanda. "Sanay lang kami." Doon unang naramdaman ni Dario na ang pagyaman niya ay hindi lamang tungkol sa pera. Kapag may puhunan ka pala, pwede mong gamitin iyon para sirain ang lumang pang-aapi. Pwede mong patunayan ang negosyo ay hindi kailangang maging bitrag. Unti-unti dumami ang lumalapit. May gustong makiimbak ng isda, may gustong makisabay magbenta sa siyudad, may gustong matutong magpresyo ng hindi naaagrabyo. Hindi lahat ay agad nagtiwala, ngulit bawat araw may nadaragdag. Sa kabilang dulo ng baan, napansin ni Brando ang pagbabago. Nasa harap siya ng bodega ni Don Leandro nang makita niyang may 3 mangingisda na diretsyo na sa pwesto ni Dario imbis na sa kanilang bilihan. "Hoy!" sigaw ni Brando. "Saan kayo pupunta?" Napahinto ang 3. Takot pa rin sila. Ngunit sumagot si Mang Ipe. "Magpapaimbak lang kami kay Dario." Naningkit ang mata ni Brando. "Kay Dario?" "Oo." "Anong meron sa kanya?" Hindi sumagot ang mga lalaki. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Naiwan si Brando na nakatitig sa kanila. Sa dibdib niya, muling gumapang ang inggit. Hindi niya matanggap na si Dario, ang dating kaibigang iniwan ang madaling pera, ay ngayon nakakabangon ng hindi lumuluhod kay Don Leandro. Kinagabihan, pumunta si Brando kay Don Leandro. "May nangyayari kay Dario," sabi niya. "Narinig ko." Malamig na sagot ng negosyante. "Hindi natural ang pagyaman niya." Ngumiti si Don Leandro. Walang bigla ang yumayaman ng walang tinatagong sikreto. At sa sandaling iyon, habang si Dario ay nagsisimulang gamitin ang yaman para sa tama, nagsimula namang maniwala ang 2 kontrabida na ang sikreto niya ay dapat nakawin. Lumipas ang mga buwan at ang dating maliit na pwesto ni Dario ay naging kilalang bilihan ng sariwa at legal na isda sa San Paloma. Hindi na lang mga kapitbahay ang bumibili sa kanya. May mga restoran mula sa siyudad, may mga resort, may mga pamilihan sa kabilang bayan at may mga negosyanteng naghahanap ng maaasahang supplier. Sa tulong ng lambat ng lalim, patuloy siyang nakakakuha ng perlas at ginto, ngunit hindi niya iyon winawaldas. Maingat niya itong pinagbibili sa siyudad, paunti-unti, at ang kinikita ay ginagamit niya sa negosyo. Hindi siya bumili ng alak, sugal o luho. Ang binili niya ay kagamitan, lupa, sasakyan at mga bagay na magpapalago sa kabuhayan ng mga mangingisda. Una, nagpatayo siya ng mas malaking cold storage malapit sa pantalan. Hindi ito singlaki ng kay Don Leandro, ngunit bago, malinis at bukas para sa mga kasapi ng kanyang samahan. Sa labas nito ay may nakasulat, "Samahan ng malinis na lambat, legal na huli, patas na presyo, malinis na dagat." Nang unang gumana ang malamig na imbakan, nagpalakpakan ang mga mangingisda. Para sa kanila, hindi lang iyon gusali, kalayaan iyon. Hindi na nila kailangang ibenta agad ang huli sa murang halaga dahil takot silang masira ang isda. May lugar na silang mapaglalagyan, may oras na silang maghintay ng tamang presyo. Sumunod, bumili si Dario ng 2 refrigerated truck na pang-deliver ng isda sa siyudad. Kulay puti ang mga truck, may asul na guhit sa gilid at may nakasulat na pangalan ng samahan. Nang unang pumarada ang mga ito sa pantalan, nagtipon ang mga tao. "Kay Dario yan?" tanong ng isang babae. "Hindi lang kay Dario, sa samahan namin." Tumayo si Dario sa harap ng mga mangingisda.
Mahiyain pa rin kahit kitang-kita na ang kanyang pagyaman. Ang mga truck na ito, sabi niya, hindi simbolo ng kayabangan. Simbolo ito na hindi na kailangang dumaan sa mapagsamantalang negosyante ang bawat huli natin. Tayo na mismo ang magdadala ng produkto natin. Tayo na mismo ang makikipag-usap sa mga kliyente. Tayo na ang magtatakda ng patas na halaga ng pawis natin. Maraming napaluha, maraming pumalakpak. May ilang hindi makapaniwala na ang dating Dario na halos walang huli ay ngayon may cold storage at mga truck na pang-deliver ng isda. Hindi nagtagal, bumili rin si Dario ng sasakyan, isang itim na pick-up na ginagamit niya sa pagpunta sa siyudad, paghahatid ng dokumento, pagbibisita sa kliyente at pag-aasikaso ng negosyo. Hindi siya sanay magmaneho ng magandang sasakyan noong una. May mga araw na mas gusto pa rin niyang laglakad papunta sa pantalan. Ngulit pinayuhan siya ni Mara. Dario, hindi masamang gumamit ng bagay na bunga ng mabuti mong trabaho. Ang masama ay kapag ginamit mo ang yaman para mang-api. Napaisip si Dario. Mula noon, tinanggap niya na hindi kailangang ikahiya ang pag-asenso basta hindi nakakalimot sa pinanggalingan. Pinakamalaking usapan sa bayan ang magandang bahay na ipinatayo ni Dario. Hindi ito mansyon sa taas ng burol gaya ng bahay ni Don Leandro. Ipinatayo ito malapit sa dagat, sa lupang dati ay puno lamang ng talahib. Malaki ito, may malawak na bintana, matibay na bubong at balkonyang tanaw ang laot. Sa harap ay may maliit na hardin at sa gilid ay may bukas na silong kung saan pwedeng magpahinga ang mga mangingisda kapag umuulan o naghihintay ng biyahe ng truck. Kulay puti at kahoy ang bahay, simple ngunit maganda. Sa gabi, kapag bukas ang ilaw, nagmumukhang itong paralaw ng pag-asa sa gilid ng dagat. Maraming humama. May ilan ding nainggit. Grabe, si Dario yan? Sabi ng isang tindera sa palengke. Ngayon may bahay, sasakyan, truck at negosyo na. Baka may sikreto nga. Narinig ni Dario ang mga ganoong bulong, ngunit hindi niya sinagot. Alam niyang may sikreto siya, ngunit hindi ito kasamaan. Ito ay pananagutan. Lumago rin ang samahan ng malinis na lambat. Mula sa 12 kasapi, naging 50. Mula sa 2 bangka, naging 8. May sariling opisina, resibo, talaan ng kita, at simpleng training para sa tamang pangingisda. Si Mara ang tumutulong sa edukasyon, si Dario ang tumutulong sa negosyo. Ang mga mangingisda naman ay unti-unting natututong hindi nila kailangang maging aliping ng utang. Isang gabi, matapos ang matagumpay na delivery ng isda sa siyudad, pumunta si Dario sa dalampasin. Nakaupo siya sa buhangin, tanaw ang kanyang bagong bahay sa likod at ang mga truck na nakaparada sa gilid ng cold storage. Doon lumitaw si Maricela sa tubig. Malayo na ang narating mo, sabi ng sirena. Tumingin si Dario sa kanya. Natatakot ako. Sa ano? Na baka masanay ako sa yaman, na baka isang araw hindi ko na mapansin kung nagiging katulad na ako ni Don Leandro. Lumapit si Maricela sa mababaw na tubig. Ang taong takot maging sakim ay may pag-asang manatiling gising, sabi niya. Ang mas delikado ay ang taong naniniwalang karapatan niyang punin ang lahat. Tumingin si Dario sa kanyang bahay, sasakyan at mga truck. Hindi ko gustong maging hari ng pantalan, sabi niya. Gusto ko lang patunayan na pwedeng umasenso nang hindi sinisira ang dagat. Kung ganon, sabi ni Maricela, huwag mong kakalimutan, ang yaman ay parang alon. Kapag ikinulong mo, babaho. Kapag pinadaloy mo, nagbibigay buhay. Mula noon, mas naging bukas palab si Dario. Naglaan siya ng pondo para sa pagbabantay sa dagat, nagbigay ng trabaho sa mga kabataang ayaw sumama sa iligal. Tumanggap siya ng dating tauhan ni Don Leandro na gustong magbagong buhay, basta mangangako itong hindi na babalik sa bawal. Ngunit habang lumalago ang negosyo ni Dario, lalong nagngangalit si Don Leandro. Sa bahay nito, nakalatag sa mesa ang ulat ng bumababang kita. Maraming dating mangingisda niya ang lumipat sa samahan ng malinis na lambat. Ang ilan sa dati niyang kliyente ay bumibili na ngayon kay Dario. Hinampas ni Don Leandro ang mesa.
Hindi ako papapabagsakin ng isang mangingisdang may tagpi-tagping nakaraan. Si Brando naman ay tahimik na nakatayo sa gilid. Ngulit sa loob niya, nag-aapoy ang inggit. May sikreto siya, sabi ni Brando. Hindi pwedeng galing lang sa sipag ang bahay, sasakyan, cold storage at mga truck niya. Tumingin si Don Leandro sa kanya. Alamin mo, utos niya. At kapag nalaman mo, kukunin natin. Hindi nila alam na ang lihim na hinahanap nila ay hindi lamang kayamanan. Ito rin ang maglalabas ng katotohanang sisirain sila. Gabi noon, maliwanag ang buwan at tahimik ang San Paloma. Ang mga truck ng samahan ng malinis na lambat ay nakaparada sa tabi ng cold storage. Ang bagong bahay ni Dario ay may ilang ilaw pang bukas, ngulit ang mismong si Dario ay palihim nang naghahanda sa maliit na daungan. Hindi niya alam na may matang nakasunod sa kanya mula sa dilim. Si Brando ay nakatago sa likod ng isang lumang bangka. Ilang gabi na niyang binabantayan si Dario. Ngayon, nakita niyang may dala itong kakaibang lambat, kumikislap kahit walang ilaw. Sumakay si Dario sa bangka at pumalawt. Sumunod si Brando gamit ang maliit na demotor. Malayo ang pagitan, patay ang ilaw at sanay ang kamay sa pagmamaneho sa dirim. Lumayo sila sa pantalan, lampas sa karaniwang pamingisdaan, hanggang makarating sa bahagi ng dagat na tila mas tahimik kaysa lahat. Nakita ni Brando si Dario na tumayo sa bangka. Itinaas nito ang kumikislap na lambat at inhagis sa tubig. Sa sandaling lumubog ang lambat, lumiwanag ang kailaliman ng dagat. Halos mapamura si Brando sa gulat. Hindi iyon ilaw ng makina. Hindi yun buwan. Ang liwanag ay nanggagaling sa kailaliman. Makalipas ang ilang sandali, hinila ni Dario ang lambat. Mula sa layo, nakita ni Brando ang kinang ng perlas, gunto at iba pang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ngulit mas lalo siyang nanigas nang may umaahon sa tubig sa tabi ng bangka. Isang babae. Mahaba ang buhok, kumikislap ang balat, at sa ilalim ng tubig may buntot itong parang pilak. Sirena, naibulong ni Brando. Dapat sana ang takot ang unang manaig. Ngumit sa puso ni Brando, mas malakas ang inggit kaysa pangamba. Kaya pala yumaman si Dario. Kaya pala may magandang bahay, sasakyan, cold storage at mga truck. Hindi dahil mas magaling ito, hindi dahil mas mabuti ito, dahil may mahiwag ang lambat. Pagbalik ni Brando sa bahay ni Don Leandro, halos hindi siya makahinga sa pagmamadali. Totoo, sabi niya, may lambat siya, hindi ordinaryo, naglalabas ng perlas at gunto at may sirena siyang kausap. Hindi agad sumagot si Don Leandro. Tumayo ito sa kanyang silya at lumapit sa bintana. Tanaw roon ang itim na dagat. Lambat ng lalim, bulong niya. Napatingin si Brando. Alam niyo yun? Alamat yan ng mga matatanda. Sinasabing may lambat ang mga nilalang sa hilalim ng dagat na kayang ilabas ang kayamanan at lihim mula sa kailaliman. Akala ko, kwento lamang. Kailangan nating kunin, sabi ni Brando. Tumingin si Don Leandro sa kanya. Hindi lang kunin, kailangan nating sirain muna si Dario. Doon nabuo ang plano. Una, ibabalik nila ang nakaraan ni Dario. Gagamitin nila ang katotohanang ilang beses itong nasangkot sa paningisda gamit ang dinamita. Ngunit lalagyan nila ng bagong kasinungalingan. Sasabihin nilang hanggang ngayon ay ginagawa pa rin niya ito at doon galing ang yaman niya. Ikalawa, magtatanim sila ng peking ebidensya malapit sa bangka ni Dario. Mga piraso ng kawad, sirang lalagyan, patay na korales, at ilang gamit na magmumukhang mula sa iligal na pangingisda. Ikatlo, magdadala sila ng testigong babayaran upang sabihing nakita si Dario sa bawal na bahagi ng dagat. At habang abala ang buong bayan sa paghatol kay Dario, papasukin ni Brando ang bahay o bodega ni Dario at kukunin ang lambat ng lalim. Paano kung lumaban ng sirena? Tanong ni Brando. Ngumiti si Don Leandro.
Ang mga nilalang ng dagat ay natatakot din kapag sinisira mo ang tahanan nila. Kung kailangan, sisirain natin ang bahura hanggang lumabas siya. May lamig na gumapang sa likod ni Brando. Sa unang pagkakataon, parang napaisip siya kung hanggang saan ang kaya ni Don Leandro. Ngunit mabilis niyang itinaboy ang pagdududa. Inisip niya ang lambat, ang perlas, ang ginto, ang pagkakataong maging mas mayaman pa kay Dario. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang balita. Si Dario raw gumagamit pa rin ng dinamita sa laot. Kaya pala biglang yumaman. Kunwari malinis pero mas marumi pa pala. May mga larawang lumabas ng patay na isda. May mga piraso raw ng sirang gamit na nakita malapit sa dating pinangingisdaan ni Dario. May 2 lalaking nagpakilalang saksi. Ang buong San Paloma ay muling nahati. May nagtanggol kay Dario, lalo ng mga kasapi ng samahan ng malinis na lambat. Ngunit may mga natakot. May mga nagsabing, paano kung totoo? May mga nanahimik dahil ayaw kalabaning si Don Leandro. Nang malaman nito ni Dario, hindi siya nagalit agad. Sa halip, parang may lumang pintong bumukas sa dibdib niya. Alam niyang paparating na ang araw na kinatatakutan niya. Hindi na sapat ang mabuhay ng tama ngayon. Kailangan niyang harapin ang mali noon. Ang pagpupulong sa pantalan ay ginawang parang paglilitis. Hindi pa tanghali, puno na ng tao ang paligid. Naroon ang mga mangingisda, tindera, kabataan, opisyal ng barangay at mga tauhan ni Don Leandro na kunwaring simpleng mamamayan lamang. Sa gitna ay may mahabang mesa. Nakapatong doon ang ilang piraso ng sirang bakal, basag na lalagyan, patay na korales, larawan ng patay na isda, at lambat na may bahid ng dumi. Si Don Leandro ang unang nagsalita. Suot niya ang puting polo na lagi niyang ginagamit kapag gusto niyang magmukhang malinis. Mga kababayan, simula niya. Hindi madali para sa akin ang araw na ito. Bilang matagal nang tumutulong sa mga mangingisda ng San Paloma, tungkulin kong protektahan ng ating dagat. May ilang pumalakpak. Ang iba ay tahimik. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, may napansin tayong kakaiba. May biglang yumaman. May dating mahirap na biglang nagkaroon ng bangka, negosyo, magandang bahay, sasakyan, cold storage, at mga truck. Kasabay nito, may mga isdang natagpuang patay sa ilang bahagi ng dagat. Tumindi ang bulungan. Ang tanong, patuloy ni Don Leandro, saan galing ang yaman ni Dario Malapad? Lumingon ang lahat kay Dario. Nakatayo siya sa gilid, katabi si Mara. Tahimik ang mukha niya, ngunit sa loob ay parang may bagyong humahampas. Nakita niya sa mesa ang mga peking ebidensya. Alam niyang itinanim ang mga iyon, ngunit alam niya din na may isang bagay na hindi peke. Minsan siyang naging bahagi ng kasalanan at hindi lamang isang beses. Tumayo si Brando. May testigo tayo, sabi niya. Lumapit ang 2 lalaki. Pareho silang dating tauhan ni Don Leandro, ngunit nagkunwaring ordinaryong mangingisda. Nakita ko po si Dario. Madaling araw, nasa bawal na bahagi siya ng dagat. Ako rin po. Pagkatapos niyang umalis, may mga isdang lumutang. May sumigaw mula sa likod. Kaya pala, manluloko! Kunwari malinis! Humakbang si Mara. Bakit ngayon lang lumabas ang mga testigong ito? Bakit puro konektado kay Don Leandro ang nakakakita? At bakit walang opisyal na pagsusuri sa mga ebidensya? Tinignan siya ni Don Leandro. Guro ka, Mara. Huwag mong gawing emosyon ang usapan. Hindi emosyon ang hinihingi ko. Katotohanan. Katotohanan? Siningit ni Brando. Saka tumingin kay Dario. Sige, tanungin natin siya. Dario, sabihin mo sa harap ng lahat, kailanman ba hindi ka gumamit ng dinamita sa pangingisda?
Tumahimik ang buong pantalan. Doon tumama ang patibong. Kung sasabihin ni Dario na hindi siya kailanman gumamit, magsisinungaling siya. Kung tatahimik siya, lalo siyang magmumukhang guilty. Kung aaminin siya, maaaring gumuho ang lahat ng itinayo niya. Ang samahan, ang negosyo, ang tiwala, pati ang paggalang na unti-unti niyang nakuha. Tumingin siya sa mga tao. Nakita niya si Mang Ipe na nagtiwala sa kanya. Nakita niya si Temyong, batang muntik nang maligaw sa iligal na gawain. Nakita niya ang mga kasapi ng samahan na halatang naguguluhan. Nakita niya si Mara, hindi natatakot, ngunit nasasaktan para sa kanya. At nakita niya si Brando, dating kaibigan, ngayon ay kaaway, na nakangiti dahil akala nito ay wala ng daan palabas. Dario, mahinang sabi ni Mara, huwag kang magsinungaling. Napapikit siya. Naalala niya si Maricela, ang dagat ay hindi bingi. Naririnig nito ang bawat paghingi ng tawad, ngunit ang kapatawaran ay kailangang makita sa gawa. Humakbang si Dario papunta sa gitna. May sasabihin ako, wika niya. Tumahimik ang lahat. Pero hindi ko ito sasabihin para iligtas ang pangalan ko. Sasabihin ko dahil matagal ko nang dapat sinabi. Napawi ang ngiti ni Brando. Nanigas ang mukha ni Don Leandro. Huminga ng malalim si Dario. Nung 19 na taong gulang ako, sabi niya, sumama ako sa iligal na paningisda. Oo, gumamit kami ng dinamita. At hindi lang isang beses. Ilang gabi akong bumalik. Ilang gabi akong nakinabang. Ilang gabi akong tumanggap ng perang galing sa pagsira ng dagat. May sumigaw, may napamura, may napaatras na parang niloko. Pero hindi ako tumayo rito para maglinis-linisan. Patuloy ni Dario, nanginginig ngunit malinaw ang boses. May kasalanan ako, hindi ko yun itatanggi. Hindi ko rin sasabihing bata lang ako noon kaya wala akong pananagutan. Mali ang ginawa ko. Matagal akong nanahimik. At dahil sa pananahimik ko, mas maraming pinsala ang patuloy. Natahimik ang ilang sumisigaw. Tumingin si Dario kay Don Leandro. Ngunit hindi ako ang nagpatakbo nun. Hindi ako ang yumaman sa pagkasira ng dagat. Hindi ako ang nag-utos sa mga mangingisda. Si Don Leandro ang utak at si Brando ang patuloy na naging kamay niya. Namula si Don Leandro. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Matagal akong nag-ingat, sagot ni Dario. Masyado ngang matagal. Tumingin siya kay Brando. Nandun ka rin, Brando. Tayo ang dalawang batang naniwalang isang gabi lang yon. Ako, ilang gabi pang bumalik bago ako natauhan. Ikaw, hindi na umalis dahil nagustuhan mo ang bayad. Sinungaling! Sigaw ni Brando. Ngunit basag ang boses nito. May nakapansin, may nagbulungan. Muling humarap si Dario sa bayan. Kung gusto ninyo akong kamuhiin dahil sa ginawa ko noon, tatanggapin ko. Kung gusto ninyong alisin ako sa samahan, tatanggapin ko. Pero bago ninyo ako hatulan, pakinggan ninyo ang buong katotohanan. Ang dagat natin ay hindi nasira ng isang pagkakamali lamang. Sinira ito ng maraming taong yumaman sa pananahimik natin. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang hangin. Ang mga lambat na nakasangit sa gilid ng pantalan ay gumalaw kahit walang humahawak. Ang tubig sa tabi ng mga bangka ay umikot ng marahang. Mula sa bangka ni Dario, may kumislap. Ang lambat ng lalim ay kusang gumapang labas. Napaatras ang mga tao. May napasigaw, may nag-antasena. Ang lambat ay bumaba sa sahig ng pantalan at bumuka sa gitna ng lahat. At mula sa loob nito, nagsimulang mahulog ang mga lihimit na matagal nang itinago ng dagat. Una, bumagsak ang mga lumang piraso ng bakal. Hindi ordinaryong bakal, kundi mga bahagi ng mga kagamitang itinapon sa dagat matapos gamitin sa ilegal na operasyon. Sumunod ang mga piraso ng trapal, mga tali, sirang kahon, at isang kalawangin na marka ng Salvation Trading. Nag-ingay ang mga tao. Sa kumpanya niya yan. Paano napunta sa lambat? Galing ba yan sa ilalim ng dagat? Hindi pa tapos ang lambat. Mula rito ay lumabas ang isang lumang kahon na balutan ng lumot ngunit buo pa rin ito. Nang binuksan ni Mara, nandoon ang mga talaan, mga petsa, pangalan ng bangka, lugar ng operasyon, at perang binayaran sa mga tauhan.
Naninginig ang kamay niya habang binabasa. May pangalan ng mga bangka rito. May petsa, may lugar, may initials. Tumingin siya kay Brando. Sa isang pahina, paulit-ulit na nakasulat ang letrang B sa tabi ng bayad. Hindi sa akin yan, mabilis na sabi ni Brando. Wala pa akong sinasabing iyo, sagot ni Mara. Lalong namutla si Brando. Biglang sumugod si Don Leandro upang agawin ang talaan, ngunit pumulupot ang isang bahagi ng lambat sa paa ng mesa. Hindi nito sinaktan ang sinuman, ngunit malinaw ang babala. Hindi gagalawin ang katotohanan. Mula sa dagat, may awit na narinig. Mahina noong una, pagkatapos lumakas. Hindi ito awit ng sakit ngayon. Ito ay awit na parang tinig ng maraming nilalang sa ilalim ng tubig. Mga isda, korales, alon, at mga kaluluwang nilunod ng kasakiman. Sa ibabaw ng tubig, lumitaw si Maricela. Halos tumigil ang buong pantalan. May batang umiyak sa gulat. May matandang napaluhod. May ilang mangingisda ang napaatras habang nakatitig sa sirenang kumikislap sa liwanag ng araw. Si Don Leandro naman ay hindi makapagsalita. Mga tao ng San Paloma, wika ni Maricela, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong baybayin. Matagal nang umiiyak ang dagat sa ilalim ng inyong mga bangka. Walang kumibo. May mga nagkamali dahil sa gutom. May mga nanahimik dahil sa takot. May mga napilitang sumunod dahil sa utang. Ngunit may mga taong ginawang kaharian ang kasalanan at tinawag itong negosyo. Tumingin siya kay Dario. Ang isang ito ay may bahid. Hindi maliit ang kanyang kasalanan. Ngunit ang bahid na inaamin ay maaaring hugasan ng gawa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Leandro. Ngunit ang kasakimang nagtatago sa puting damit ay nabubulok kahit balutan ng pabango. Panlilin lang ito, sigaw ni Don Leandro. Hindi totoo ang mga yan. Tumawa ng malamig si Maricela. Matagal mong nilinlang ang lupa. Akala mo pati dagat malilinlang mo? Biglang naging salamin ang ibabaw ng tubig. Doon nakita ng mga tao ang mga tagpong itinago ng gabi. Mga bangkang walang ilaw, mga tauhang naghahakot ng bawal na gamit, mga malalayong bahagi ng dagat na nainig sa pagsabog, mga isdang lumulutang, mga baharong nadudurog, mga kahong inilalabas sa bodega, at si Don Leandro na nag-aabot ng pera sa dilim. Napasigaw ang mga tao. Iyan siya! Si Brando rin! Diyos ko, totoo pala! Kitang-kita si Brando sa tubig salamin, nag-uutos sa mga tauhan at nananakot sa isang mangingisdang ayaw sumama. Ang mukha niya ngayon ay parang papel sa putla. Mahika lang yan, sigaw niya. Hindi ebidensya yan. Mahika na nagpapakita ng totoo, sabi ni Mara. Lumapit si Mang Ipe, nanginginig ang boses. Don Leandro, ilang taon niyo kaming pinaniniwalang kasalanan namin kung bakit wala kaming huli. Kayo pala ang pumapatay sa dagat. Isa pang babae ang sumigaw. Ang asawa ko nawala matapos tumangging sumama sa operasyon ninyo. Ano ang ginawa ninyo sa kanya? Hindi sumagot si Don Leandro. Ang kanyang katahimikan ang lalong nagpapabigat sa paligid. Sa takot at galit, sumigaw siya sa kanyang mga tauhan. Kunin ninyo ang lambat, ngayon din! Walang gumalaw. Kunin ninyo! Sigaw niya muli. 3 lalaki ang napilitang lumapit. Ngunit nang hawakan nila ang lambat, ay napaluhod sila sa takot. Hindi sila nasugatan, ngunit narinig nila ang mga tinig. Ang hiyaw ng dagat, ang basag ng korales, ang iyak ng mga nilalang na namatay sa kasakiman. Hindi namin kaya, sabi ng isa, nanginginig, may mga boses. Napaatras si Brando. Si Don Leandro naman ay biglang tumakbo. Papunta siya sa bodega, sigaw ni Mara.
Namlamig si Dario. Alam niya ang ibig sabihin nun. Kung papunta si Don Leandro sa bodega, hindi lamang papeles ang naroon. Naroon ang mga bagay na hindi dapat lumapit sa apoy, sindak at pagkakagulo. Tumakbo si Dario, hindi na bilang mangingisdang takot sa nakaraan, kundi bilang taong handang harapin ang huling singil ng katotohanan. Sa likod niya, narinig niya ang tinig ni Maricela. Kapag tumakbo ang kasinungalingan patungo sa sarili niyang taguan, doon ito madadantangan ng dagat. Ang lumang bodega ni Don Leandro ay nasa dulo ng baybayin, malayo sa pangunahing pantalan. Sa harap, mukha lang itong imbakan ng sirang lambat, lumang kahon at piyesa ng bangka. Ngulit alam ng ilang tao na may ikalawang silid sa loob nito. May tagong pinto. May mga kahong hindi pinapahawakan kahit kanino. Nang dumating si Dario, narinig niya agad ang sigawan. "Ilabas ninyo ang mga kahon," utos ni Don Leandro sa mga tauhan. "Bilisan ninyo bago dumating ang pulis." Si Brando ay nasa loob din, nagmamadaling nagbubukas ng tagong bahagi sa likod ng nakasalansang na kahoy. Pawis na pawis siya. Hindi na siya mukhang matapang. Mukha siyang hayop na nasukol. "Brando!" sigaw ni Dario. "Tumigil ka!" Lumingon si Brando. "Huwag kang lalapit. May mga dinamitar yan. Delikado yan." "Tahimik!" sigaw ni Don Leandro. "Kasalanan mo ito, Dario. Kung hindi ka nagmalinis, hindi aabot sa ganito." Sa labas, dumarami ang tao. Si Mara ay sumisigaw na lumayo ang mga bata. Si Mang Ipe at iba pang mangingisda ay pinapaatras ang mga usisero. "Lumayo kayo!" sigaw ni Dario. "Delikado ang bodega." Sa loob, lalong nagkagulo ang mga tauhan. May mga kahong inihahakot, may langis na tumapon sa sahig, may lumang lamparang natumba sa pagmamadali. Hindi malinaw kung saan nagsimula ang apoy, sa kawad, sa lampara, o sa kapabayaan ng mga taong mas takot mahuli kaysa mamatay. Ngulit sa isang iglap, may maliit na liyab sa sulok. "Apoy!" sigaw ng isang tauhan. Sa una, tila kaya pa itong apulahin, ngunit mabilis kumalat ang apoy sa tuyong kahoy, langis at basahang nakatambak. Umakyat ang usok, nagpanik ang mga tao. Tumakbo pasulong si Dario, hindi papunta sa mga kahon, kundi patungo sa isang matandang mangingisdang naipit malapit sa salansan ng mga kahon. Si Mang Celo iyon, isa sa mga lalaking napilitang magtrabaho para kay Don Leandro dahil sa pagkakautang. Naipit ang paa nito sa bumagsak na tabla. "Tulungan mo ako!" sigaw ni Mang Celo. Hindi nagdalawang isip si Dario. Kahit mainit na ang paligid, hinila niya ang tabla. Mabigat iyon, ngunit pinilit niya. Dumating si Mara sa pintuan, takot na takot. "Dario, lumabas ka na!" "Saglit!" Nang maiahon niya si Mang Celo, ay alalayan niya itong palabas. Dalawang lalaki ang sumalo sa matanda. Bago pa tuluyang makalabas si Dario, may narinig na malakas na putok mula sa loob. Hindi pa yun ang malaking pagsabog, ngulit sapat upang yumanig ang sahig at mapasigaw ang mga tao. "May dinamita!" sigaw ni Mang Ipe. "Layo!" Sa loob, si Brando ay nakatayo pa rin sa harap ng tagong silid. May hawak siyang kahon ng dokumento at pera. Hindi niya alam kung ano ang uunahin, ang sariling buhay o ang mga ebidensyang pwedeng magpabagsak sa kanya. "Brando!" sigaw ni Dario. "Iwan mo na yan!" Tumingin si Brando sa kanya. Sa isang iglap, parang bumalik ang dating kaibigan. Ang batang nakikipagsabayan sa paglangoy, ang batang nangarap lang naman yumaman, ang batang naligaw bago pa natutong bumalik. Ngunit sa likod niya, sumigaw si Don Leandro. "Brando! Tulungan mo ako! Buksan mo ang likod na pinto!" Nakita ni Brando si Don Leandro na nagpapanik, walang pakialam sa mga tauhan, walang pakialam sa mga taong nasa labas, basta makaligtas lamang ang sarili. Doon niya unang nakita ng malinaw ang lalaking sinunod niya sa loob ng maraming taon. Hindi amo, hindi pagapagligtas, kundi taong gagamitin siya hanggang wala ng pakinabang.
"Brando!" sigaw muli ni Don Leandro. Ngunit dahan-dahang bumitaw si Brando sa kahon. Napaluhod siya, nanginginig ang buong katawan. "Ako ang nagtago ng mga kahon. Ako ang naglipat ng mga gamit. Ako ang nanakot sa mga mangingisda. Pero si Don Leandro ang nag-utos. Siya ang utak ng pangingisda na gamit ang dininita. Siya ang nagpapatuloy ng pagsira sa dagat. Siya ang nagbayad sa amin." Narinig yun ng mga tao sa labas. May kumuha ng video. May opisyal na napasigaw na, "Narinig na ninyo yun!" Pumula si Don Leandro sa galit. "Taksil ka!" Tumingin si Brando sa kanya. Luha lang. "Hindi, ngayon lang ako tumigil sa pagiging aso mo." Biglang lumakas ang apoy. Isa pang putok ang narinig, mas malakas. Napayuko ang lahat. Pagkatapos, nagsunod-sunod ang pagsabog mula sa tagong lalagyan ng mga dinamita. Yumanig ang lupa, nabiyak ang ilang bahagi ng dingding, umakyat sa langit ang makapal na usok. Ang dating bodega ng lihim ay naging apoy na nakikita ng buong San Paloma. "Takbo!" sigaw ni Mara. Hinila ni Dario si Brando palabas. Kahit ito ang dating kaibigang nagtaksil, hindi niya kayang iwan itong mamatay sa loob. Dalawang lalaki naman ang humila kay Don Leandro palabas matapos itong madapa lapit sa pinto. Hindi siya malubhang nasaktan, ngunit nabalot ng abo ang puti niyang damit. Wala na ang imahe ng malinis na negosyante. Ang natira ay isang lalaking takot, dumirog at nabunyag. Ang mga pagsabog ay nagpatuloy ng ilang sandali. Hindi na lumapit ang mga tao. Mula sa malayo, pinanood nilang lamunin ng apoy ang lugar na matagal na palang naglalaman ng panganib. Maraming napapikit sa bawat dagundong, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil ngayon nila naunawaan kung gaano kalapit sa kanila ang kamatayan na itinago ni Don Leandro. Dumating ang mga otoridad mula sa bayan. Kinuha ang pahayag ni Brandon, sinamsamang natitirang ebidensya. Inaresto ang ilang tauhan. Si Don Leandro ay pilit pang sumisigaw na kasinungalingan ng lahat, ngunit wala nang naniniwala. Sa gitna ng usok, lumapit si Brandon kay Dario. Nanginginig siya, sugatan ng kamay at basagang boses. "Bakit mo ko inilabas?" tanong niya. "Pagkatapos ng lahat." Tumingin si Dario sa nasusunog na bodega. "Dahil minsan," sabi niya, "may nagligtas din sa akin kahit hindi ako karapat-dapat." Hindi na nakapagsalita si Brandon. Yumuko siya at umiyak. Sa malayo, sa ibabaw ng alon, nakita ni Dario si Maricela. Hindi ito ngumiti. Hindi rin ito nagsalita. Ngulit tumanggo ito ng bahagya. Hindi pa tapos ang pananagutan. Ngulit tapos na ang paghahari ng kasinungalingan. Matapos ang sunog at pagsabag sa bodega, hindi na muling naging gaya ng dati ang San Paloma. Ilang araw na amoy usok ang hangin sa baybayin, ngulit mas matagal na nanatili ang bigat ng katotohanan. Ang mga taong dating takot magsalita ay isa-isang lumapit sa mga otoridad. May bating tauhan ni Don Leandro na nagbigay ng listahan ng mga bangkang ginagamit sa gabi. May tindero ng gasolina na umaming may mga transaksyon na hindi dumaan sa opisyal na talaan. May mangingisdang nagsabing napilitan siyang sumama dahil sa utang. May opisyal na unang nagmalinis, ngunit kalauna nga'y nadawit din. Si Don Leandro Salvacion ay kinasuhan sa maraming paglalabag. Nang dalhin siya palabas ng munisipyo, wala na ang dating tindig ng hari ng pantalan. Wala na ang malinis na polo, wala na ang ngiting sanay mag-utos. Ang natira ay isang matandang negosyanteng nabunyag sa harap ng bayang matagal niyang niloko. Si Brandon naman ay mananagot din. Kahit umamin siya, hindi na mabubura ang mga taon ng pananakot at pagtataksil. Bago siya dalhin sa siyudad, hiniling niyang makausap si Dario. Nagkita sila sa gilid ng pantalan. Nakaposa si Brandon. Payat ang mukha, malayo sa dating hambog na lalaking may bagong relo. "Dario," sabi niya, halos hindi makatingin. "Hindi ko hihingin na patawarin mo ako.
Tahimik si Dario. Pero gusto kong sabihin, inggit ako sa'yo noon pa. Akala ko dahil hindi ka yumaman agad, talo ka. Pero ikaw pala ang nakatakas. Ako ang naiwan. Huminga ng malalim si Dario. Hindi rin ako nakatakas agad. Matagal akong nagtago. Pero bumalik ka sa tama. Bumalik ako dahil hindi ko na kinaya ang bigat. Napangiti ng mapait si Brandon. Sana nakinig ako nung unang umalis. Marami tayong sana. Ngulit ang natira na lang ay ang kung ano ang gagawin natin sa totoo. Naluha si Brandon. Kung makalabas ako balang araw, hindi ko alam kung may babalikan pa ako. Tumingin si Dario sa dagat. Minsan ang pagbabalik ay hindi sa lugar. Minsan sa sarili. Dinala na si Brandon pagkatapos nun. Samantala, lalo pang lumago ang samahan ng malinis na lambat. Dahil nawala ang kontrol ni Don Leandro, mas lumakas ang negosyo ni Dario. Nadagdagan ang kanilang mga trucks, dumami ang kliyente sa siyudad, mas lumaki ang cold storage. Nagkaroon sila ng sariling opisina, maayos na accounting at programa para sa mga batang gustong matuto ng legal na pangingisda. Yumaman si Dario ng higit sa inaasahan niya. Ang magandang bahay niya sa tabing dagat ay simbolo ng pag-asa sa isla. Ang sasakyan niya ay madalas gamitin hindi lang para sa negosyo kundi para maghatid ng may sakit sa bayan kapag walang masakyan. Ang mga trucks pang-deliver ng isda ay minsan ding ginagamit para magdala ng relief goods kapag may bagyo. Hindi naging sakim si Dario. Sa bawat pag-angat niya, sinigurado niyang may umaangat ding iba. Naglaan siya ng pondo para sa pagbubuhay ng bahura. Nagbayad siya ng mga divers para magtanim muli ng korales. Tinulungan niyang mga mangingisdang nasira ang bangka. Tinanggap niya ang ilang dating tauhan ni Don Leandro na tunay na gustong magbagong buhay. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, matapos ang mahabang araw ng trabaho, pumalaot si Dario mag-isa. Dala niya ang lambat ng lalim. Ngunit hindi siya pumunta roon para humingi ng perlas o ginto. Pumunta siya upang magpasalamat. Sa gitna ng tahimik na dagat, inihagis niya ang lambat. Nang hinila niya itong pabalik, wala itong lamang kayamanan. Walang perlas, walang gintong barya, walang antibong alahas. Mayroon lamang isang maliit na buhay na korales at isang kumikilislap na kabibi. Biglang lumiwanag ang tubig. Mula sa ilalim ng alon, umahon si Maricela. Mas maliwanag siya kaysa sa dati. Wala nang malalim na sugat sa kanyang kaliskis. Ang kanyang buhok ay umaalon sabay sa tubig at ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit gaya nung una nilang magkita. Dario, sabi niya. Napayuko siya. Maricela. Matagal silang nagtitingan. Sa paligid nila, tahimik ang dagat. Ngulit hindi patay. May maliliit na isdang lumalangoy sa ilalim, may mga alon na marahang humahampas sa bangka. May buhay na bumabalik. Hindi ako narito para humingi pa, sabi ni Dario. Narito ako para magpasalamat. Ngumiti si Maricela. At para magtanong kung napatawad ka na ng dagat. Napatingin siya sa kanya. Alam mo pala. Matagal ko nang alam. Huminga ng malalim si Dario. Napatawad na ba ako? Hindi agad sumagot ang sirena. Hinawakan niya ang gilid ng bangka. Ang dagat ay hindi tulad ng tao na isang salita lang ang kapatawaran, sabi niya. Pinapatawad ka nito sa bawat araw na pinipili mong huwag na itong saktan. Sa bawat batang tinuturuan mo, sa bawat baharong binubuhay mo, sa bawat katotohanang hindi mo na tinatakasan. Naramdaman ni Dario ang luha sa kanyang mga mata. Pagod na akong magtago, sabi niya. Kaya ka nagsimulang mabuhay. Inabot ni Maricela ang kumikislap na kabibe mula sa lambat. May ukit ito sa wikang hindi nababasa ni Dario. Ano ang nakasulat? Tanong niya. Simula, sagot ni Maricela. Napangiti si Dario. Akala ko katapusan na ito.
Walang katapusan ang pagbawi, sabi ng sirena. Pero may mga simula na sapat upang iligtas ang susunod na henerasyon. Bago siya lumubog muli sa tubig, tumingin siya kay Dario. Tandaan mo, sabi ni Maricela, ang tunay na yaman ay hindi ang perlas na nahuhuli mo, hindi ang ginto, bahay, sasakyan o truck. Ang tunay na yaman ay ang buhay na ibinabalik mo sa dagat. Pagkatapos, unti-unti siyang lumubog sa alon. Habang nawawala siya sa ilalim ng tubig, kumislap ang paligid, parang libo-libong bituin ang nalaglag sa dagat. Umuwi si Dario ng magaan ng dibdib. Kinabukasan, nang sumikat ang araw sa San Paloma, nakita ng mga mangingisda ang kakaibang sigla ng dagat. Mas maraming isda ang lumitaw sa mababaw na bahagi. May mga batang pawikan na gumapang pabalik sa tubig. Ang baharong minsang namutla ay unti-unting nagkakulay. At si Dario, ang dating mangingisdang laging nakayuko, ay tumayo sa harap ng pantalan, hindi na bilang taong tinatakasan ng nakaraan, kundi bilang lalaking natutong harapin ito. Mula noon, naging alamat sa San Paloma ang mangingisdang may lambat ng sirena. May mga nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan, nakikita si Dario sa laot, kausap ang isang nilalang na kalahati ay babae at kalahati ay hiwaga ng dagat. May mga nagsasabing kapag may taong sakim na muling magtatangkang sirain ang karagatan, kusang kikilos ang lambat ng lalim upang ilabas ang lihim nito. Ngunit para kay Dario, hindi mahalaga kung maging alamat siya. Mas mahalaga ang umagang bumalik ang mga isda. Mas mahalaga ang mangingisdang hindi nakadilangang yumuko sa mapagsamantalang mayaman. Mas mahalaga ang mga batang natutong ang dagat ay hindi mina ng yaman kundi tahanang kailangang igalang. At kapag may nagtatanong kung paano siya yumaman, hindi niya sinasabing dahil sa perlas, ginto o mahiwagang lambat. Ang sagot niya ay simple. Yumaman ako nung tumigil akong magsinungaling sa sarili ko. Sa malayo, kapag sinasabi niya iyon, humahampas ang alon sa pampang, hindi na galit, hindi na umiiyak, kundi parang marahang pumapalakpak. At sa ilalim ng buwan, ang dagat ng San Paloma ay muling kumikinang.